Investigation in aid of legislation into the alleged misuse and weaponization of letters of authority by the personnel of the Bureau of Internal Revenue as a money-making scheme and other systematic abuses with the end in view of recommending reforms to strengthen transparency, fairness and accountability and tax administration. Marami pong reklamo ang nakarating po sa amin. Hindi lang po sa inyong lingkod, kundi marami pong mga senador ang nilapitan na rin ng mga kumpanya. Malaki man o maliit na kumpanya, nagreklamo na po dahil ginagamit na raw po ng mga tauhan ng BIR itong LOA para mangikil. Habang abalang-abala po tayong lahat dito po sa flood control, may nangyayari pong korupsyon naman dito po sa Bureau of Internal Revenue. Kaya po nasabi ko po nga pangalawa sa corruption na ahensya, number 1 po ang DPWH, pangalawa po ang Bureau of Internal Revenue. Dahil sobra-sobra po yung kanilang ginagawa. Kahit nagbayad na po yung isang negosyante, negosyo ng kanyang buwis, i-inspeksyonin pa po. Ang pagkaintindi ko po sa LOA, ang LOA po ay parang search warrant po. Bibigyan ka ng LOA kapag nagduda sila doon sa ibinayad mong tax. Bayad na po ng tax yung isang kumpanya. Maliit ba na kumpanya, corporations man yan, or single proprietorship, hindi na po pinapatawad. Kaya marami na pong umaray simula sa Luzon hanggang sa Mindanao, yung mga negosyante, nagre-reklamo. Ang objective po natin sa pagpa-file po nito ay para maimbestigahan po ng Blue Ribbon itong money-making scheme at korupsyon sa loob ng BIR, gamit-gamit po itong LOA o Letter of Authority. So, ayan po yung ginawa po natin at hoping na ito po ay matakil kaagad ng Blue Ribbon sa lalong madaling panahon dahil talagang inabuso po ito habang busy po ang lahat dito sa flood control mess or scam. Sir, may identify na ba kayo sir mga personal? Anong level nila? Mga examiner po Pero kailangan din natin patawag siguro yung dating commissioner, si Commissioner Lumagi, kasi under his administration, naabuso po itong letter of authority. Pumutok po ito this year. But year before that, at previous years, ginagamit na po, pero hindi ganun katindi. Unlike itong year na ito, pagpasok po ng 2024, talagang sinagad-sagad. Marami pong reklamo, maging kila Senator JB, Senator Loren, kay Sen. Rafi, ang dami hong nagre-reklamo ng mga negosyante. Hindi corporations, kahit na family business, yung mga maliliit na grocery store, pinapatos na rin. Inconvenience po yun How can you operate kung may nakabantay na tiga-BIR at binubulat-lat yung iyong mga libro, yung mga bank accounts? Medyo mahirap po mag-operate. At minsan, inaabot sila 2-3 araw sa kumpanya, sa office po. So, medyo hindi ho komportable yung mga may-ari o yung mga empleyado dahil natataranto po dahil dyan sa BIR na yan. Sir, bukod sa mga rason, bakit nasibak si Lumaki? Hindi ko po alam, pero ang alam ko lamang po, under his leadership po, na naabuso itong letter of authority. Sir, bukod po dun sa tax na hinihingi, magkano pa yung hinihingi dun sa mga negosyante? I'll give you an example. Kunwari po ang tax ay nasa 25 million ang babayaran mo. Kung sample lang ito, maliit ho yan. Sasabihin, riresibuhan kita. May discount naman. Riresibuhan kita ng 15 million. Pero sa akin na yung 5, so 20. So may discount po na 5 million. Yung mga malalaking kumpanya, mayroon po akong alam, 150 million, sabi 100 na lang. Ang resibo, 100. Pero baka katipid siya dahil ang bibigay niya doon sa mga tao, 25 million. So, may kuan nga siya. It is a source of corruption. Corruption ho, hindi lang doon sa empleyado ng BIR, pati na rin yung mga negosyante, kumpanya, tinuturuan po nila na mangikil, bribery na bibigyan. So, dumami po. I heard, may mga nagsabi po, may nakausap na ako, ito raw po kasi ang marching order para ma-meet daw yung target ng BIR this year. Ang problema po, hindi naman po lahat na nakokolekta na napupunta sa gobyerno dahil yung ilan ay napupunta po sa bulsa nila. Parang kickback din.
Kunwari yung utang ng kumpanya, 150 million. 100 lang yung pupunta sa gobyerno, may 50. Yung 25 sa kanya na. Yung 25 daw, kuno, discount. Di po ba? So, nagiging source po talaga na corruption. Then, pati mga negosyante, no choice din sila, kundi, makisama sa kalakaran. Sir, Senator, meron ba kayo information na pati mga construction companies na possibly involved sa anomalies? Normal na yun, yung mga construction company. Ang naririnig natin ay mga corporations po, sa mga businesses, retail, ang karamihan pong target nila. Sa construction po, normal na ho yun. Hindi ko narinig, pero may nagsabi ho sa akin, naglalagay daw talaga ito mga construction company. Tulad po ng mga involved dito sa flood control. Tignan mo, hiningan po namin ng report nung first hearing pa lang, yung BIR. Sabi, tinitignan pa lang daw nila. Ilang patapos na ho yung hearing ng Blue Ribbon. Wala pa rin ho nasasabit ang BIR kung sino-sino ang bayar. Ang tinuro lamang nila si Diskaya. And I am sure sa bilang ng mga sinabmit ng mga involved sa flood control, di naman posible naman nagtababayad ng tama lahat yun. So normal, Senator, sa construction business na hindi nagbabayad ng tama? Yung mga involved dito sa flood control, kasi we were asking the BIR na bigyan kami ng listahan kasi may mga letter of the authority na bigyan daw. Wala pa silang response, hindi pa sila nagbibigay sa committee kung sino-sino mga kumpanya na ito. Ibig sabihin ho, nakipag-sabwatan ho sila doon sa mga construction company ito na involved sa flood control. Sir, yung mga complainant handang humarap sa Blue Ribbon Committee hearing para i-identify yung mga... Handa po silang magbigay ng mga dokumento. Natatakot po sila na kasi baka habulin po sila, mamarkado ho sila. Kasi this has been going on for quite some time. Ito lang taon na ito na inabuso. May alam po ako na negosyante na sinasabi niya, okay, 2024, dagdag ka ng bayad. Pagkatapos magbigay na siya this month, after 3 months, binalikan siya, yung 2023, paano? Yung 2022, may kulang ka. May kulang ka na 2 million. May parang interest pa Yung interest na pupunta sa bulsa ng mga empleyado ng mga examiner. Kaya nga po, aside from this investigation, gusto ko rin sana imbitahan po namin yung bagong commissioner na magkaroon din po siya ng reshuffle. Kasi po marami po nagrereklamo yung mga regional directors po ay mukhang kasabwat po yung ilan. Sir, may number po kayo ng complainants na lumapit po sa inyong opisina? Sa akin po, meron pong 5. Kay Senator JV, I don't know, at Senator Raffy. Marami po pag nandyan po kami sa loob ng Senator's Lounge, na pag-uusapan po namin yan, tama ka, doon din sa amin, doon sa ganito. Maging po yung pare nakikilala ko, may kamag-anak siya doon sa Mindanao na family business lang, sinerban daw ng LOA, nagbayad naman daw ho. Para hindi ho maabala kasi 1 week na ho yung mga BIR, nagpadulas na lamang po para umalis na po yung mga taga-BIR. Sir, both mga MSMEs hanggang sa malalaki. Exactly. Opo, yun na nga po yung disgusting kasi pati yung mga family-owned business na mga grocery store, bakery, pati yung mga yun, pinapatos na. Wala na hong patawad. Sir, examiner and then pinakamataas na involved regional director? Mga regional, of course, kasi doon po nagagaling yung mga yung approval Opo. So walang mga commissioner? Titignan ho natin sa investigasyon kung ano ho lalabas. Pero definitely may mga ipapatawag po tayo ng mga examiner kasi may mga nabanggit pong pangalan. Maring wala po kami banggatin ng mga negosyante. Mayroon lang ho kami mga dokumento galing sa kanila na ibinigay po sa kanila ng BIR. So, natatakot po sila. Pero yung iba ho siguro, I believe they're willing, yung mga malalaking kumpanya. And this is also one of the problem. Kaya yung investors natin, because of that, wala hong pumapasok na tatakot because dito sa mga naririnig nila, sa sinasabi nila na sobrang corruption, pati dyan sa internal revenue natin. Nagbabayad na ng buwis, kailangan may lagay pa. May buwis na, may lagay pa. Nagsasabi yung namayag pag this year. Ano yung peculiar this year? Bakit po ngayon namayag pag compared to... Naghabol siguro ng target. Ang palusot ng ilang mga BIR employees because naghabol sila ng target. Pero ang problema, that's not the right way to do it. Masyado namang inabuso. Tapos, yung iba, talagang lakad pangingikil lang. Kasi,
150. For example, ang tax ng isang kumpanya, ito talaga nangyari, isang company. Ang sabi, re-resibuhan ko yung 100, pero yung 25 sa kanila na, yung 25 discount niya. Imagine that. Sana, binigay na rin nila, pati yung 20, para may 125 ang gobyerno. Kaso mo, 100 lang. Yung isang kilala ko na may-ari ng grocery store, pinatos pa nila. May kulang, 25M, something like that. Medyo malaki siya na grocery store. Ang pinabayad lang sa kanya is 15. Yung 5 sa kanila na raw. 5 yung discount niya. Parang merong sort of condonation ba sa corruption? Exactly. Ang problema din yan, it's extortion. May mga negosyante na pumapayag, yung talaga may mga atraso. Pero yung iba, taon-taon eh. At ang balita ko, pag dinaanan ka na ng LOA yan, every year bibisitahin ka na ng BIR. Kesyo, nagbayad ka ng tamang buwis this year, dadalawin ka na next year. And year after that, titignan yung iyong ika libro. Anyway, yun lamang po. Pinitami kayo nga ng statement. May nahuli ng pitong sangkot sa flood control scam, pero ang pinakamataas DPWH regional director lang. Of course, wala pa yung hinahanap po ng mga tao na probably senator, congressman. Pero may nahuli ng pitong. Walo na bali, sir. Plus yung pinako na nahuli na isang engineer from Limaroc. Ang problema kasi, yung iba, nabasa ko lang din, ay wala na dito sa bansa. Diba? That is another bill na we're planning to file. Na pag ikaw ay sabit sa mga ganito, kasi during this investigation, hindi naman pwedeng i-hold ng BIR kasi nasa batas yun. So we're planning to file a bill na pag ikaw ay napasama na yung pangalan mo, baka pwedeng i-hold ka muna hanggat hindi ka nakiklear ng korte o ng whatever investigating agency. Ang daming nangyaring gano'n, ang daming mga tumakas. Nung pumutok na ito around August, everybody left. Diba? Lahat, mga kontraktor na mga congressman, nasa abroad na po ngayon. Tapos, ongoing pa po. May mga contractor ngayon nagsisialisa ng bansa. Kaya kailangan po siguro bilis-bilisan din po ng ating mga law enforcement agencies o ng mga ating mga korte para makapag-issue po ng warrant. Hindi po naman kasi po pwedeng i-hold ng gobyerno, ng immigration ng isang tao kung wala pong kaso. Kaya nga po, plano ho namin, pinag-aaralan po ng mga lawyers ko kung paano, how do we deal with this, na kung ikaw iniimbestigahan, pumutok ang pangalan mo, lumabas ang pangalan mo sa corruption, at lalo kung ikaw ay government na official, dapat i-hold ka na. Not necessarily, hindi ka na dapat paalisin ng bansa. Hindi ka naman ikukulong, pero hindi ka na dapat paalisin ng bansa. Unless kung it's an emergency, medical emergency. Pero kung sasabihin mo na dadalaw ka, magtuturista ka, yun ang excuse mo, dapat hindi ka na po pwedeng palabasin.